Pati nanay ko nagkasakit na daan sa akin. Patayin niyo na lang ako! Patayin niyo lang ako para matapos na to! Patayin niyo na lang ako! Biglang sa pagpapatuloy ng kwento, hanggang sa nahimatay siya, si Colleen. Yun nga po, di ba? Kapag namumuhay ka mag-isa, ang hirap nag-isip ng kakainin. Oo, so hindi ako kumakain ng maayos. And then parang nahimatay ako, tapos na-rush ako sa ER. Tapos yung time na yun, hindi pa rin kami completely okay ng nanay ko. Dok, bakit sobrang sakit mo ng tuhod ko? Hindi ko na po kaya. I'll be very honest with you, Colleen. Nagde-deteriorate na ang cartilage ng magkabila mong tuhod, maaaring dahil din sa sobrang taas ng uric acid levels mo. Ito namang sa uric acid levels mo, kaya siya tumaas, maaaring dahil sa sobra-sobra mong pag-inom ng alcohol. O alak, o white, o Magbibigay naman kami ngayon ng medications wine beverages. para malisan yung pain, para sa pamamaga, at para mapapababa din natin yung uric acid levels mo. Okay, Dok, bigyan niyo na po sa akin yung gamot ko. Kailangan ko na po yung gamot ko. Sige, papahanda ka. Kaya dyan ka na magsusulat, ha? Isipin mo lang na kinakausap ng Panginoon. Thanks, Ma. Yeah. Nakuha pa niyang tumayo para kunin yung book, yung libro o no, yung book galing sa nanay niya. Jesus, hindi ko na po kaya. Kung hindi mo po kukunin ang sakit na to, kunin mo na lang ang buhay ko. Aray, sakit dun. At kapag ang sakit ang kinuha mo, Jesus, hindi ko na po kaya. Kung hindi mo po kukunin ang sakit na to, kunin mo na lang ang buhay ko. At kapag ang sakit ang kinuha mo, hindi ako masasabang ikwento at ikalat ang ginagawa mo. Pero biglang titigil ang music sandali, ay nung biglang titigil yung music sandali nang biglang nakangali, biglang nakaramdam si Colleen. Ay nandiyan yung mangyayari na doon na sa nangingisay. Nakalipas ang isang linggo. I'm sorry. Hindi ka kailangan humingi ng patawad sa akin. Nasaktan din kita eh. Ma, dapat nakinig ako sa inyo. But I was hurt and angry dahil sa sakit ko. Pinaliwala ko lahat ng mga sakripisyo niyo. Lagi niyo ako din. Ma, dapat nakinig ako sa inyo. But I was hurt and angry dahil sa sakit ko. Pinaliwala ko lahat ng mga sakripisyo niyo. Lagi niyo siyang dinadala sa church. Para tumibay yung panalangin ko sa kanya.
Pinaliwala ko lahat ng mga sakripisyo niyo. Lagi niyo siyang dinadala sa church. Para tumibay Para tumibay yung- panalangin ko sa kanya. Spa. Pinaliwala ko lahat ng mga sakripisyo niyo. Lagi niyo siyang dinadala sa church. Para At tumibay ang panalangin ni Colleen sa kanya. Pero Pero hindi niya ginawa yun. hindi niya yung ginawa. Dahil naghanap ako ng pagmamahal sa ibang para tumibay yun. Pinaliwala ko lahat ng mga sakripisyo niyo. Lagi niyo siyang dinadala sa church. Para tumibay ang panalangin ni Colleen sa kanya. Pero hindi niya ginawa yun. Dahil naghanap siya ng ibang pagmamahal sa ibang tao. Tinalikuran niya kayo Sa kabila ng pinagdaanan ng sakit, I'm really sorry. humingi na po siya ng pasensya. Alam mo na, Min, I wasn't always the mother that you needed me to be. Pero isa lang ang sigurado ko, anak. Mahal na mahal kita kahit ano pang mangyari. Alam mo, magtiwala ka lang sa Diyos. At lahat ng ito ay magiging maayos rin para sa atin. Ma, paano mo nagagawang magtiwala pa rin sa Kanya? Kahit nagkakalito na tayo. Kahit ang dami na nangyayari sa pamilya natin. Dahil alam ko na kahit gaano kalaki yung sakit o yung hirap na nararanasan natin, mas malaki yung pagmamahal niya sa atin. At yung hirap at pagdurusan na darama mo, yan ang pagdadala sa'yo pabalik sa Kanya. Kaya mo na, nandito kami para tulungan ko makabalik. Magbalik yung pag-asa. Ha? Ate, patapos yung laban mo. Patapos yung kwento mo. Tama. I will not give up. No matter how broken I feel. Tama. Naniniwala akong may plano pa sa akin ng Panginoon. May plano pa ang Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Pa, Jen, na hindi ako susutuan. Maniwala ako din. May plano pa ang Diyos sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Mga taong tutulong sa akin. Sasamahan ako. At itatayo ako kahit hindi ko na kaya. Dahil sa pagmamahal mo, Pa, Jenny. At sa pagmamahal sa akin ng Panginoon. Ang pagmamahal ng Diyos. Natuto kong mahalin yung sarili ko at yung dapat yung unahin ko. Kaya nilalaban ako. Tama. Hanggang sa I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, o my shelter. God in whom I trust. Surely He will save you from the foulest snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Psalm chapter 91, verse 2 to 4. In summary, yung una kong gusto sabihin is, yung mga matitigas ang ulo, as someone na dati rin matigas ang ulo, huwag natin masamain yung sinasabi ng magulang natin. Kasi gusto lang naman nila tayo yung magandang kinabukasan para sa atin. And minsan hindi maganda yung delivery nila. Pero alalahanin na lang natin na sinasabi nila yun out of pagmamahal sa atin. And pangalawa, yung mga prodigal children. It doesn't matter anong ginawa mo, anong kasalanan mo.
gusto ng mga magulang natin, umuwi na lang tayo kasi kahit hindi halata nag-aalala yun sa'yo, dahil anak ka pa rin nila. Tama. Tama. I'm sure ang daming mga nanonood ang maantig sa kwento ng buhay mo. Thank you and God bless you. God bless you din, Tita. Napakabata pa ni Colleen, pero napakarami Pero na niya pinagdaanan sa buhay nang dahil sa kanyang rare skin disease na kung tawagin ay scleroderma. Pero sa kabila ng bagamat siya ay nagbebelde sa kanyang mga magulang Nung at una, umabot pa sa pagbibisyo, sa huli, sa huli, sa Panginoon pa rin siya kumapit. sa Panginoon pa rin kumapit si Colleen. Mga kapuso, holiday season na sa Pilipinas at patapos na naman ang isang taon. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming programa. Tayo ay patuloy na magtulungan at magmahalan Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ay. Ashley Ortega, Arlene Mulak. Isa pa. Ashley Ortega, Luis Ontiveros, Ella Cristofani, Luis Ontiveros, Kaya M. Perez, at Angel Layton. Yeah, hey! Tapos